Dear IFM. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa Dear IFM kung sakaling mapili ang kwento kong ito. Matagal na kasi ako nakikinig sa inyo. At mas lalo akong naengganyo sa pakikinig simula nung magkaroon kayo ng mga replay sa YouTube. Nakakatuwa lang dahil maliban sa radyo, napapakinggan na rin namin kayo online. By the way, you can call me Riza. Nag-iisang anak ako kaya lahat ng pagmamahal mula kay mama sa akin na ibigay. Kahit noong bata pa lang ako, naramdaman ko na yon. At talagang maswerte ako pagdating sa ina. Kaso, minalas naman ako pagdating sa tatay. Ano yun? Bakit parang may nabasag sa labas? Ayoko na, Rodel! Ayoko na! Wala, si mama yun na. Nag-away sila ni Papa? Makabangon nga muna. Hindi ka pwedeng umalis kung kailan mo lang gusto, Emily. Mag-asawa tayo. Aalis si Mama? Pwede akong umalis kung kailan ko gusto. Lalo na kung pagod na ako sa mga pinagagawa mo. Ay, pinaiiral mo lang kasi ang pagiging selosa mo kaya nagagalit ka ng ganyan. Baka pwedeng kumalma ka na lang muna. Kakalma? Lintik naman oh. Ilang taon ko nang pinapakalma yung sarili ko kapag nalalaman kong may bago ka na namang babae. Pinapakalma ko na lang yung sarili ko na huwag kang mapatay dahil parang sasabog na ako sa galit. Pinapakalma ko ang sarili ko na huwag kang iwan dahil ayokong mawala ng pamilya si Riza. Yun naman pala eh. Bakit hindi mo na lang akong magawang patawarin ulit ngayon? Last na yon. Promise, hindi na mauulit. Hindi na mauulit? Last na yon? Ilang beses mo nang sinabi yan, di ba? Pero ilang beses mo na rin paulit-ulit akong sinasaktan at binabastos. Ayoko na. Maghiwalay na tayo. Ano ba naman? Gumising ka nga, Emily. Maghihiwalay tayong dalawa. Paano nga si Risa? Paano yung buhay ng anak natin, ha? Naisip mo ba yon? Kaya ko nga iiwan ka eh. Iiwan kita kasi wala kang kwentang tatay. Iniisip ko na yung buhay ng anak natin. Ayokong lumaki at tumatak sa isip niya na yung mga lalaki, walang ibang gagawin kundi manloko ng babae para ikaw. Hindi ka na nahiya sa anak mo. Babae pa man din. Pa? Riza, kanina ka pa ba dyan? Opo, narinig ko po lahat. Oh, ayan. Sige, ipaliwanag mo lahat sa bata. Pwede ba? Hindi ako dapat ang magpaliwanag dito. Ikaw. Anak, pasensya ka na ha. Kung nakita mo nag-aaway kami ng papa mo. Anak, hindi naman yun tungkol sa'yo eh. Naiintindihan ko po lahat, Mama. Nabababae na naman po si Papa. Anak. Pa, bakit niyo po ginagawa to kay Mama? Diba? Sabi niyo mahal po kami. Bakit niyo sinasaktan si Mama? Hindi naman sa ganun, Risa. Friendly lang si Papa. Nagkamali lang si Papa. Babawi naman ako Promise. Ganyan din po yung sinabi niyo noon, diba? Nag-promise din po kayo. Pero hindi niyo naman po tinupad. Patawarin mo na si Papa, anak. Pinipilit ko namang magbago Ba't hanggang ngayon ganyan pa rin kayo? Tama po si Mama. Kung hindi niyo po kayang magbago, alis na lang kami ni Mama. Oh, dali. Iiwan mo ako. Kahit ano pong mangyari kay Mama ako sasama. Tingnan mo na. Kita mo ginagawa mo, na-impluwensyahan mo na yung bata. Pwede ba? Huwag mo kong sisihin sa kasalanang ikaw naman na may gawa. At talagang sisirain mo ang pamilya natin, ha? Pa, di ba kayo naman yung dahilan kung bakit masisira yung pamilya natin? Risa, Hindi niyo na kami mahal. Sinasaktan niyo lang kami. Hindi, anak. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pwede ba, Rodel? Itigil mo na yan. Please lang Huwag mo nang utuin yung bata dahil malaki na yan.
naiintindihan niya na yung nangyayari. Kaya alam mo, aalis na ako. At isasama ko si Riza. Hoy, sandali. Hindi mo pwedeng gawin yan, ha? Ako pa rin ang tatay ni Riza. May karapatan ako sa kanya. Pwede mo pa rin namang gampanan yung pagiging tatay mo sa kanya. Pero aalis na kami sa bahay na to. Dahil ayoko ring makita niya na hinahayaan lang kitang paulit-ulit akong saktan at lokohin. Ayokong tumatak sa isip niya na yun ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Umalis kami ni Mama ng gabing yon at nagrenta sa isang maliit na bahay. Nakita ko kung paano ginapang ni Mama ang buhay naming mag-ina. 2 trabaho ang pinagsasabay niya para lang makakain kami ng 3 beses sa isang araw at makapag-aral ako sa magandang eskwelahan. Alam niyo mga idol, sobrang proud ako sa mama ko. Idol ko siya sa lahat ng bagay. Sa pagiging mabait, mapagmahal, at masipag sa buhay. Kaya sabi ko noon, gagaya ako sa kanya. Sisipagin ko rin sa buhay para maging successful ako. Pasalamat na lang ako kay Lord dahil nagawa niya kami ni Mama na tulungan na makapagtapos sa pag-aaral. Accountancy ang kinuha kong course at nag-review ako agad for licensure exam. Ay, naantok na ako. Kaso hindi pa ako pwedeng matulog eh. Ay, okay, sige, magtitimpla na nga lang ulit ako ng kape. Magkakape ka na naman. Ay, kabayo, ma. Ba't naman kayo nanggugulat ng ganyan, ma? Muntik na akong atakihin sa puso. Ay, Diyos ko, tinawag mo pa akong kabayo. Alam mo, sa madalas mong pag-inom yan ng kape, masyado ka nang magiging magugulatin. Eh, ba't gising pa po kayo? Mag-aalas 12 na ng gabi, ma. Eh, inayos ko pa kasi yung mga hindi mo pa tinitiklop na damit. Ayun, nakakalat lang dun sa higaan mo. Paano ka makapagpapahinga ng mabuti kung yung higaan mo ay napakagulo? Ayusin ko naman po yan eh. Sa susunod na araw. Ay naku, Kariza. Kababae mong tao. Dapat masinop ka sa mga gamit. Abay, paano na lang kapag nag-asawa ka na? Gusto mo bang manahin niya ng magiging anak mo, ha? Grabe naman, ma. Ang advance namang mag-isip. Hindi po ba pwedeng mag-boyfriend muna ako? Tsaka alam niyo naman pong wala pa akong oras para dyan eh. CPA muna, ma, bago love life. Ay, Diyos ko ka. Eh, baka niyan mamaya ay tumandang dalaga ka niyan. Hindi naman, ma. Tsaka kung may darating man, o di may dumating. Kung wala, di wala. Ayos lang din. Ahanin ko naman po yung relasyon kung toxic naman. O, diba? Ay, sa bagay. Pero paano ka naman kasi liligawan, anak? Tingnan mo nga yung itsura mo. Hindi ka man lang nag-aayos. Mabuti na lang at Pride detergent ang ginagamit ko sa mga damit mo. Kaya ayan, kita mo naman. Hindi lang puti, kisla puti. Kaya nga po, pasalamat ako dahil nandyan kayo eh. Kasi alam niyo, nagmumukha akong tao. Oh, ba't naman ganyan kayo makatitig sa akin, ma? Natutuwa lang ako dahil nakikita kong unti-unti mo nang natutupad yung mga pangarap mo. Nakaka-proud para sa isang nanay na katulad ko. Ma, bago po kayo maging proud sa akin, maging proud po muna kayo sa sarili nyo. Mag-isa nyo akong tinaguyod at nagawa nyo akong pagtapusin ng pag-aaral kahit wala yung tulong ni Papa. Eh, siyempre, anak kita at mahal na mahal kita. Ikaw ang kayamanan ko. Kaya nga natutuwa ako sa'yo dahil hindi mo ko binugo eh. Hindi ka tumulad sa ibang kabataan na puro pasarap sa buhay ang ginagawa. Eh, para naman po kasi sa inyo tong ginagawa ko eh. Ang gusto ko, kapag nakapagtrabaho na ako, dito ka na lang sa bahay, nagpapahinga, ganun, nagpapaganda. Tapos kapag nagkaroon na ako ng maraming pera, tutuparin natin yung pangarap niyong mag-tour around the world. Ay, ang anak ko talaga. Puro ako na lang ang iniisip. Alam mo anak, mag-boyfriend ka muna bago ako. Naku baka mamaya mawala na lang ako dito sa mundo.
Wala pa akong makikitang apo. No ka ba, ma? Relax! Pa-22 pa lang naman po ako. Malayo pa ako sa pagiging matandang dalaga. Darating din tayo dyan. Pero, alam niya ma, medyo kinakabahan lang ako. Iniisip ko kasi, paano kung sa academic lang ako magaling, tapos pagdating pala sa totoong buhay, umalpak ako. E di, masasayang lahat ng pinaghirapan ko. Sus, anak, palagi mong tatandaan ha. Matalino ka. At higit sa lahat mabuti kang tao. Kapag dinala mo ang dalawang katangian mong yan, sigurado ako magiging successful ka. Anak, huwag kang matatakot. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? At saka nandito lang naman ako. Sisiguraduhin ko na walang makakahadlang sa pag-abot mo sa mga pangarap mo. Andito lang ako lagi sa tabi mo, ha? After a few months of hardships and sleepless nights, nagawa ko maipasa ang exam ko. After that, kaagad ako naghanap ng trabaho. Plano ko kasi na once na magkaroon ako ng pera, patitigilin ko na si mama sa pagtatrabaho. Na siya naman ginawa ko. Nung una nga, ayaw pa niya dahil pakiramdam daw niya, wala siyang pakinabang. Pero in-explain ko naman na gusto ko na lang siyang magpahinga. After all, deserve naman niya na unahin ang sarili niya o sarili ngayong okay na ako. Years after, naging okay kami ni mama. Nagkaroon ako ng boyfriend, si Steven. Magkasundo naman sila ni mama, kaya naisip ko, masaya na nga talaga ang buhay ko. Pero syempre, hindi talaga maiiwasan na tumatanda na si mama. Paiba-iba na ang mood at medyo nagiging makakalimutin na. Ay, sa wakas, nakauwi na rin. Ma? Ma, nandito na po ako. Ma? Aray ko! Ma! Ma! Anong nangyari sa'yo? Napasok kasi ako sa kaldero. Nakalimutan kong mainit nga pala yun. Pinagsaing ako kasi alam kong darating ka na. Tapos bigla akong dinampot yung kaldero eh. Mainit pala. Ay, naku ma. Sige na, upo na kayo, ha? Lalagyan ko ng petroleum jelly yan para mawala yung sakit. Anak, pasensya ka na ha. Sus ma, wala yan. O, ayan. Huwag niyo pong babasain yan, ha? O, ako na maghain, ma. Teka, saan ka nga pala galing? Galing po ako sa trabaho. Palaging ganito po ang uwi ko, di ba? Ay. Naku, ma. Hindi pa po pala luto eh. Ha? Ay, luto na yan. Luto na yan, di ba? Hindi pa po. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa akin, anak. Simpleng pagsasaing lang. Hindi ko na magawang gawin. Hindi ma, okay lang. Lulutuin na lang natin, ha? Hindi pa naman po ako nagugutom masyado eh. Anak, pasensya na ulit ha. Medyo kinakabahan na ako sa madalas na pagiging makalimutin niyo, ma. Okay lang ho ba kayo? Oo naman. Lakas-lakas ko pa nga. Gusto niyo ba magpa-check up na tayo? Ay, naku, hindi na. Gastos lang yon. Ipunin mo na lang para may panggastos ka sa sarili mo. Ay, okay. Sige, ganito na lang, ma. Kukuha tayo sa retirement fee mo, okay? Pera mo na yan, ha? Ayoko. Ang gusto ko, kapag namatay ako, may magagamit kang pera. Para magagamit mo yung pera para sa akin. At ikaw, hindi mo nagagalawin yung pera mo. Ay, manaman eh. Yan agad yung iniisip niyo, buhay pa kayo. Sige na, ma, magpa-check up na tayo. Tamang-tama. Day off ko nga pala bukas, kaya masasamahan kita sa ospital. Tsaka kailangan na natin ikonsulta sa doktor yan. Saka na. Magsasabi naman ako sa'yo.
Ay, okay, sige po. Ay, Ma, may sasabihin po pala ako sa inyo. Inaya na po pala ako ni Steven. Magpakasal! Ay, nako. Sa salitang inaya pa lang natuwa na ako. Mabuti naman kung ganun, anak. Magkakaroon na ako ng apo sa wakas. Ma, ano ba? Apo agad? Ay, syempre. Ngayong mag-aasawa ka na, magiging panatag na ang loob ko na kung sakaling mawala man ako. Alam ko na, may mag-aalaga na sa'yo. Ma, ano ka ba? Hindi ka pa pwedeng mawala, ha? Sinong mag-aalaga sa mga anak ko? Di ba gusto mo ng apo? Riza, tanggapin na natin yung totoo, ha? Tumatanda na ang mama mo. Sa edad kong to, marami na rin akong nararamdaman. Ay, naku tong nanay ko. Hindi ka pa matanda, Ma. Kita mo yan, ang lakas-lakas mo pa nga eh. Aatin ka pa sa kasal ko, di ba? Sa binyag ng magiging apo mo. Huwag kayo umiiyak dyan. Hindi lang kasi ako makapaniwala na yung batang inaalaga ako na matagal, ayan, mag-aasawa na. Anak, kapag nagkaroon ka ng pamilya, wala na sa akin yung atensyon mo. Siguradong mapapalitan na ako sa buhay mo. Ay, naku, Ma. Hindi naman po mangyayari yan. Kasi nanay kita eh. Kahit sino pang dumating sa buhay ko at saka mahalin ako, walang makakapalit sa pwesto mo dito sa puso ko, okay? Kasi ikaw ang unang nagmahal sa akin, nag-alaga, kaya hindi ka mawawala sa buhay ko. Pero iiwan mo na ako. Titira ka na sa ibang bahay. Ako na lang may iwan dito. Ay, hindi ako papayag, Ma. Habang buhay tayong magkasama, ha? Nangako ako na alagaan kita hanggang sa huli. Okay? Di ba nasabi ko na yon? Kaya wag na kayong umiyak. Ha? Anak, salamat. Wala yun, Ma. I love you, Ma. Mwah. Alam niyo mga idol, kung totoo lang na may genie, iisa lang ang hihilingin ko. Na sana habang buhay ko makasama ang mama ko. Kasi kapag nawala siya, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Dahil si mama lang naman talaga ang nakasama ko mula noon pa lang. Siya ang dahilan kung bakit nakarating ako kung nasaan man ako ngayon. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikita ang mga pagbabago kay mama. Madalas siyang napapaso o nasusugatan kung saan-saan. Pati yung mood swings niya, dumalas din. At mas lalong lumalala ang pagiging makakalimutin niya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip at pina-check up ko na siya. Alzheimer's disease ang kinalabasan. Nanlumo ako mga idol. May sakit ang mama ko. Paano na kami nito? Paano ko siya alagaan? Pero sabi ko, hindi ako pwede maging mahina. Dahil this time, ako naman ang magiging lakas ng mama ko. Kumusta na ba mama mo? Ayun, habang tumatagal, medyo lumalala na yung sakit niya. Madalas na rin niya ako nakakalimutan. Eh di ba, gano'n naman talaga yung may Alzheimer's disease. Kaya nga mahirap silang alagaan eh. Pinag-iisipan ko na nga rin mag-resign sa trabaho para mas lalo kong matutukan si mama eh. Bakit mo gagawin yun? Paano na lang yung gastusin ninyo? Sa yung gamot ng mama mo? Itutulungan naman ako ng mga tita-tito ko sa pagpapagamot kay mama. Tsaka kahit papano naman, may ipon ako na sapat na sa amin. Pwede maghahanap na lang ako ng trabaho na mas marami yung oras ko kay mama. Yung mga mga online job, ganun. At least nasa bahay lang ako. Bakit hindi ka na lang mag-hire ng private nurse ulit?
Alam mo naman kung anong ginawa ni Mama sa huling nurse niya, di ba? Pinagbabato niya ng kung ano-ano kasi akala niya magnanakaw. O kaya ayun, nag-resign ng kusa kasi masyadong masungit si Mama. Sa akin lang naman nakikinig yun eh. Okay, fine. Given na kailangan ka ng mama mo, kaya magre-resign ka. Pero Risa, paano naman yung kasal natin? Baka naman pwedeng i-postpone muna natin. Ano? Love naman, sige na. Please try to understand. Kailangan ako ni Mama. Sa gamot pa nga lang niya, kailangan na ng malaking pera eh. Oo, naiintindihan ko yung kalagayan ng mama mo, pero bakit ako yung isasakripisyo mo? Ano ka ba? Sakripisyo, ipopostpone lang naman. Kapag nakita kong medyo okay na si Mama, ayan, sige, pwede na. Kahit kailan, hindi na magiging okay yung mama mo. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na mag-hire ka na lang ng private nurse eh. O kung sino man yung mag-aalaga sa kanya tapos kapag kinasal tayo, dadalaw-dalawin na lang natin siya. Teka lang. Dadalaw-dalawin. Oo, Ibig mong sabihin, iiwan ko si Mama? hindi naman mag-iisa eh. May makakasama naman siya, syempre, bubuo na tayo ng pamilya natin nun. Kaya wag na natin i-postpone yung kasal. Ako nang bahala sa lahat. Hindi pwede. Saan? Yung sa hindi pagsama kay Mama sa atin. Steven naman, kailangan ako ng nanay ko. Paano mo naisip na iiwan ko siyang mag-isa? Hindi nga kasi mag-isa, may makakasama naman siya. Bakit ba kailangan pang maghanap ng mag-aalaga? Nandito nga ako, anak niya ako. Hindi mo responsibilidad na alagaan ng mama mo. Alam mo kung anong tawag doon? Pagmamahal. Ayoko na, makaalis na nga. Oh, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Ano bang problema mo? Ikaw yung problema. Kasi hindi ako makapaniwala na naririnig ko lahat ng yan sa'yo. Kung makapagsalita ka, para kang hindi anak ka. Wala ka bang magulang? Para kang walang magulang eh. Sandali lang ha. Bakit ka ba nagagalit? Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na hindi naman mag-iisa yung mama mo. Pero gusto ko nga na ako nga yung mag-aalaga sa kanya. Ano bang problema mo doon? Ayoko ng malaking responsibilidad, Risa. Yang nanay mo? Malaking responsibilidad yan eh. Baka nga maantala pa lahat ng plano natin dahil sa kanya. Malaking responsibilidad. Ha? Okay, sige. Fine. Ayan. Ayan na yung sing-sing mo. Teka. Ano to? Bakit mo to binabalik sa akin? Ayoko na. Hindi na ako magpapakasal sa'yo. Baka kasi nakalimutan mo na nanay ko yung nasa bahay. Nanay ko yung nangangailangan ng tulong ko. Kaya ako ang papahirapan mo? Bakit? Kasalanan ko ba na nagkasakit yung nanay mo? Saka aminado ka namang nahihirapan ka na, di ba? Alam mo ba na sa ibang bansa, kapag yung mga matatanda may sakit na, nilalagay na lang sa ospital. Mga wala nang pakinabang eh. At hindi naiiba ang nanay mo sa kanila. Tingnan mo nga, pinapahirapan ka niya. Na pati akong papakasalan mo, naapektuhan na rin. Buti na lang pala. Ngayon ko yan narinig sa'yo. Baka kasi matulad ako kay Mama na maling lalaki ang pinakasalan. Kaya thank you. Thank you dahil pinakita mo na yung ugali mo. Risa, I'm sorry. Alam mo, sana pagtanda mo, kapag hindi ka na halos nakakatayo sa kama, kapag naka-diaper ka na lang dahil hindi mo na kayang pigilan yung ihi mo, kapag wala ka nang maalala, sana hindi gawin ng mga anak mo ang gusto mong gawin sa nanay ko. Sana lang. Kung tatanungin niyo ako, nagsisisi ba ako sa pag-iwan ko kay Steven? Hindi ang sagot ko. Nangihinayang, pwede, pero pagsisisi? Never. Dahil hindi ko naman kailangan ang mga katulad niya sa buhay ko. Dahil sa pagkakataong ito, mas importante sa akin ang mama ko. Bakit mo pinatay? Bastos kang bata ka! Sino ka ba, ha? Nasaan ba ang anak ko si Riza? Sasabihan kong paalisin ka na dito. Hindi ko naman kailangan ng nurse eh. Umalis ka na nga dito. Alis! Ma, Tayo ka nga sa akin. Sino ka ba, ha?
Ano ba? Ano ba, Ma? Tama na, nakakahiya na sa mga kapitbahay. Mama! Ano ba? Ang hirap-hirap nyo namang pakainin eh. Ginagawa ko na lahat para pagalingin ka, tapos hindi ka susunod sa akin. Hindi naman to para sa akin eh, para sa'yo to. Hindi nyo na nga ako maalala, pinapahirapan nyo pa ako. Sorry, Ma. Sorry, Ma. Kayo kasi, ayaw nyo pang kumain. Wala naman akong sinabi na ayokong kumain. Ang sabi ko, mamaya na lang dahil may pinapanood pa ako. Ikaw ang matigas ang ulo dyan eh. Ma, sumunod na kayo sa akin. Sino ka ba ha? Ma, ako to, Ma. Si Risa. Nag-iisa niyong anak. Yung prinsesa niyo, di ba? Hindi naman ikaw yon. Mas maganda yung anak ko. Ma, ako to, Ma. Ako to. Ma, tingnan mo, dali. Dali. Maganda naman ako, di ba? Ma, hindi mo na ba ako maalala? Alam mo, yung anak kong yun ako, sobrang bait nun. Tapos ang sipag mag-aral kaya, napakatalino. Saan na kaya napunta yun? Teka ha, siguro abala sa trabaho. Ako, talagang yung bata na yun, walang inatupag kundi magtrabaho ng magtrabaho. Ang sabi niya kasi, pag nagkaroon na siya ng pera, magtitrip around the world daw kami. Sobrang mahal na mahal ko yun. Ma, alam nyo, sabi niya sa akin, mahal na mahal ka rin daw niya. Ay bakit? Nakausap mo siya? Sabi pa nga niya, magpagaling ka na. Kasi namimiss ka na rin niya. Kain ka sa tamang oras, tapos uminom ka ng gamot. Ay. Alam mo, papuntahin mo naman siya dito. Gusto ko na siyang yakapin eh. Gusto niya ba na ako na lang muna yung yakapin niyo, tapos ipapasa ko sa kanya yung yakap mo? Ay, pwede ba yun? Ang tawag po doon, special delivery. Yon. Okay lang po ba? Oo, sige. Lika nga dito, Iya. Mahal na mahal kita, Ma. Kahit nahihirapan na ako, ayos lang. Basta maalagaan kita ng mabuti. Kasi inalagaan mo rin ako nun eh. Minahal mo ko. Kaya ngayong ako naman yung kailangan mo. Hindi kita iiwan. Promise, Ma. Sandali nga, Iya. Bakit ka naman naiiyak dyan? Hindi po, wala po. Naiyak lang po ako sa yakap nyo. Damang-dama ko kasi sobra yung pagmamahal nyo kay Risa. Ay, buti naman kung ganon. Alam mo ba, Iya? Yung anak kong yon, si Riza yung kayamanan ko sa buhay. Alam mo, simula nung mawala ang papa niya, siya na ang naging lakas ko. Siya yung parating nagpapasaya sa akin. Kaya sana makasama ko na siya. Ay, wag po kayong mag-alala. Mahal na mahal din po kayo ni Risa. Alam ko naman yon. Napakabait ng anak kong yun eh. Pero, Iya, alam mo, kamukha mo siya. Aba, magkasing ganda kayo. Mana po kasi ako sa mama ko eh. Tara na po, kain na po tayo. Tapos, tulungan niyo po akong maghugas. Nako, wag na, ako na lang. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi po. Ayos lang po yun. Gusto ko nga yung inaalagaan ko kayo eh. Ay, masya. Sige. Pero ayusin mo ang paghuhugas ha. Dapat yung walang amoy tapos walang matitirang mantika. Parehas na parehas po kayo ng mama ko. Napaka-metikulosa. Wag po kayong mag-alala. Smart dishwashing naman po ang ginagamit ko. Kaya bawat pahid, linis solid.
Ayan. Ay, ganyan dapat. Alam mo, Iha, para kapag nakapag-asawa ka na, marunong ka na sa lahat. Ay, sana, pati ang anak kong si Riza, makapag-asawa na rin. Gusto ko nang magkaapo. Ay, wag po kayong mag-alala. May boyfriend na po ako ngayon. Ay, talaga ba? Abay, papakilala mo sa akin yan, ha? Ay, oo naman po. Pupunta po siya rito mamaya, kaya magpaganda tayo, ha? Sige. Sige. Tara po, kain na po tayo. Para ako naging isang single mother. May inaalagaan habang nagtatrabaho. Pero mabuti pa rin ang Diyos dahil hindi niya kami pinapabayaan. Na kahit mahirap, nandyan pa rin siya para bigyan ako ng lakas. Hanggang isang araw. Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Kumusta na si tita? Ayun, sa awa ng Diyos, ayos naman na siya. Mabuti naman. Ano ba nangyari? Kasi habang nagluluto ako sa kusina, bigla na lang ako may narinig na parang may bumagsak sa kwarto niya. Naatake na pala siya sa puso, kaya dinala ko siya dito. Ay. Ano, kumain ka na ba? Mukhang wala ka pang tulog ah. Actually wala pa nga. Halos buong gabi ko kasing binantayan si Mama. Sige, bababa na muna ako para bumili ng pagkain. Okay, sige, thank you. Ma, kumusta na yung pakiramdam niyo? Okay na ang pakiramdam ko. Kaya umuwi na tayo. Ma, hindi pa po pwede. May kailangan pang i-check sa inyo si Doc para masigurong okay ka na talaga. Pero kayo mag-alala ha. Hindi naman tayo magtatagal dito Ayoko dito. Iuwi mo na ako. Ma, uuwi din tayo, promise. Kaunting hintay na lang ha. Ang mahalaga po, maging maganda na yung pakiramdam nyo. Ma, sa susunod naman po, magsasabi kayo sa akin kung anong nararamdaman nyo, ha? Huwag kayong maglihim para hindi kayo na-ospital, tsaka para naaalagaan ko naman kayo. Nasaan ba ang anak ko? Nasaan si Riza? Bakit wala siya dito? Ma, ako po si Riza. Sabihin mo naman sa anak ko na napasensya na dahil nagiging pabigat ako sa kanya. Nahihiya ako dahil puro ako na lang ang iniisip niya. Ma, ito yung lagi niyong tatandaan, ha? Kahit anong mangyari, hindi ka magiging pabigat sa akin. Ang hindi ko kaya, yung mawala kayo sa akin. Alam niyo ba, sobrang natakot ako kanina. Akala ko mawawala na kayo ba? Hindi pa ako handa Ma, kailangan pa kita. Bakit ka naman umiiyak dyan? May umaway ba sa'yo, Iha? Di ba wala Hindi niyo pa rin ba ako nakikilala? Ikaw yung nurse ko. Hindi ba? Ma, ako si Riza. Ako yung anak mo. Please naman, kahit lang ma. Paalala mo na ako kasi miss na kita. Miss ko nang tawagin mo akong anak. Miss ko na yung yakap mo, yung mga kwentuhan natin. Ma, balik ka na, please. Iha, namimiss mo ba ang mama mo? Naku, huwag kang mag-alala. Babalik din siya. Alam kong mahal na mahal ka niya. Kasi napakabait mong bata. Para ka lang si Riza ko.
mabait, at maganda. Kaya, Iha, tumahan ka na ha. Ako rin dito. Naiiyak ako sa'yo. Basta pagaling kayo, ha? Kahit anong nararamdaman nyo, magsasabi kayo sa akin. Kasi gusto kong mahalagaan kayo. Ayokong may mangyaring hindi maganda sa inyo. Opo, nurse. Napakakulit mo naman. I love you, Mama. Ramdam ko pa rin ang pagmamahal ni Mama sa mga yakap niya kahit hindi na niya ako maalala. Siguro, naalala pa rin ako ng puso niya. Na kahit ganon ang sitwasyon niya, hindi doon natatapos ang pagiging ina niya. Nakakalungkot mang sabihin, pero namatay si Mama last 2020. Isa siya sa mga hindi nakasurvive sa COVID-19. At hanggang ngayon, nagluluksa pa rin ako. Pero kahit wala na siya, hindi nawala sa akin ang mga turo at pagmamahal niya para sa akin. Na habang buhay kong dadalhin, kahit saan man ako magpunta. Hanggang dito na lang. Riza. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.